Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Attorney Edward Chico. Sabi ni Ombudsman, kung gusto mong yumaman, huwag kang pumasok sa gobyerno. Ang problema, halos lahat ng pumasok yumaman. Walang kwentang mensahe. Ay, nako. May naniniwala pa ba sa mga mensahe ng ombudsman? Aywan ko sa inyo kung ako ang inyong tatanungin, halos ako, wala na akong paniniwalaan na sasabihin ng ombudsman. Anyway, kanya-kanya tayong kanya-kanya tayong pananaw. Okay, yung pagpasok sa gobyerno. Sa mga ordinary, example, teacher, gobyerno man yan. Sundalo, gobyerno, pulis, gobyerno. Wala ka talagang pag-asang yumaman sa gobyerno kasi public service. Yung mga kabats namin, kaming magkakabats, maraming pumasok sa gobyerno. Halos wala. Nakasurvive lang. Mayroon akong isang kaibigan, kabat, sa college college. Nag-abroad siya. Trabaho matagal sa Saudi Arabia. Nung magkita-kita kami, wow, mayaman, milyonaryo. Bakit? Nagtrabaho sa abroad. Ang tinapos namin, teacher education, agricultural education ang aming kurso. Kaya ang trabaho niya doon sa Saudi Arabia, siya parang landscaper, construction, kailang naging foreman, naging manager. Nung magkita-kita kami lately, talagang mayaman, as in mayaman. Ako, wala. Inaasahan ko lang, pension ko lang Kasi wala kang maipon talaga sa gobyerno. Kaya lang, depende kung pumasok ka sa gobyerno politiko, ayan, lalo na sa ngayon, politiko ka, paldo-paldo, basta politiko. Fuera de los buenos, may mga politikong matitino, kailang mabibilang mo lang sa kamay ang matitino. Kasi pagdating na sa politika, wala na. Bulsa muna, bago bayan. Di ba, bayan muna bago sarili. Yan ang public service. Bayan muna bago sarili. Ngayon, bulsa muna. Kaya agree ako dito sa payag ni Attorney Edward Chico na karamihang pumasok sa gobyerno sa pamamagitan ng politiko, yumaman. Kailan kung yung ordinaryo lang na rank and file, example, teacher. Magkano na ba ang sweldo ng teacher ngayon? Nasa 30,000 ata ang basic. Tama ba? Well, okay na rin kasi ng dati na mababa. Ang sundalo, alam ko ang pagpasok ng isang private o kaya policeman, nasa 30,000 plus din. So, public service ang mga yan. Ang kawawa, health workers. Mababa. I don't know, magkano ang basic salary ng nurse? Don't know, makaabot ba ng more than 20,000? Kaya maraming mga nurses na umaalis, mga health professionals.
umaalis, pumupunta sa ibang bansa. Kasi nga, walang masyadong opportunities dito. Kaya tayo dito, meron tayong shortage ng mga health professional, lalo na mga nurses. Yung anak ko, yung bunso kong anak, nurse man yun. Kawawa, nagtrabaho siya sa Pilipinas noon. Nagtrabaho siya sa isang provincial hospital. Halos hindi mabuhay yung sa sweldo niya na. Kaya mabuti na lang, may awang Diyos. May nakilala na nakapunta siya ng US through fiancé visa. Kasi nakasawa siya ng Pinoy, although American citizen. Nakapunta doon yung anak ko, nakapagtrabaho as nurse. Yun. Napakalaki ang sweldo ng mga nurses sa Amerika. And of course, elsewhere, pinag-aagawan o talagang bilib na bilib ang mga ibang bansa sa serbisyo ng ating Filipino nurses. Pag dito sa Pilipinas, yan, magtiis sila hanggang makapag-abroad. So, walang kwentang mensahe ni Jesus Crispin Boying Rimulya. 7,700 ang nag-react, 6,200 ang tumatawa. Anong pan? Dahil kay speaker, napapaisip tuloy ako. Lifestyle check naman. Si Ombudsman, kung di totoong mayaman. Ay, yaman, ang dami niyang, I think, nasa 400 million ang kanyang, over the past few years, lumubo ng, grabe. Kaya, mensahe, sige lang, magmensahe, basta ako. Halos wala akong paniwala ang mensahe ni Ombudsman Boying Rimulya. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Nana ko dire sa balay ni Angeline Andayan nga taga barangay Tikalaan Purok 3 San Alahay Talakag Bukidnon. So mo na ni ang itsura sa iyang atop nga mga dagko dagid kaayo, so mo ni ang pulihan karon sa gitabang nga yero. Og mao na ni ang gihatag nga yero nga 7 ka buok nga di 8 kataas. Bisa. Ug karon humanagod sa ang ginatabang nga yero. Makita gid nato nga nakatugod sila. Salamat sa nagtabang sa amo, niiling sila, ihatag kay napulihan ra gid ang among atop sulod sa 19 ka tuig, nabaguhan na gid ang among atop ug daghang kayo salamat sa grasya nga ug blessings nga nakahatag kanamo karong adlaw. Daghang salamat gyud sa Ginoo. Nga unsa ra dayto imong trabaho dayto? Gaumara gid mi. Giomara mo, gapugas ra mo og mais-mais. O gapugas ra gid mi mais. Sumura gyud. Napaka estudyante karon te. Naa elementary. Ay.
So pila ka buok imong estudyante? Isa ra noon na karon ang eskwela. Mm. So wala na kay ika-afford nga ipalit pa og sente. Wala sa pagkakaron, wala pag yun. So karon natabangan na ka so nakaatop na gyud mo. Salamat gid kaayo, dako gid kay ang pasalamat nako sa Ginoo kay natagaan gid mi og sin. Salamat kaayo.